Ayan, 2.9 lang volts, so 3 volts lang. So, nangyayari sa panel, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung oras, nawawalan sa ng supply kahit pag nag-off. So, good day mga kuys. Today, meron tayong ginagawang Honda Click 160. So, dinala to nung una, hindi umaandar dahil hindi nag-trigger yung kanyang tawag dito, smart key control or yung kanyang receiver. So, nagawa natin. So, pangalawang dala rito, ang nangyari naman mga kuys is yung kanyang headlight, winker, yung kanyang speedometer, yung kanyang tawag dito, yung winker o yung signal light, hindi pumuputok pagdating sa harapan or hindi umiilaw yung sa headlight. Ang umiilaw lang mga kuys yung nandun sa likuran, no? At yung kanyang panel, dapat yung oras na itong panel na to, every time na mag-off ka at mag-on, dapat yung oras hindi nagbabago mga kuys. So, dito, ang nangyari, kada mag-off ka ng knob, pag on, yung kanyang orasan dito sa panel is lagi naka-alauna or naka-number 1. So, dapat hindi nangyayari yan mga kuys. Dapat yan, may continuity pa rin or may supply pa rin na nangyayari. So, yun, upon checking, gumamit na tayo ng diagram. So, bago natin i-bypass or mag-tawag dito, check ng mga wiring, no? So, bumase muna tayo rito sa wiring diagram nitong Click 160, no? Para hindi tayo maguluhan. Para alam natin yung mga resistance or yung mga continuity na gagamitin natin, no? Para hindi tayo magkamali kasi medyo masiselan yung mga electrical nitong Click 160 or yung mga FI ng mga motor, no? So, yun. Na check natin lahat, no? Ito. Itong red na to at yung red dito sa receiver is magkakasama. Ayan. Okay? Tapos yung dito papuntang backup na fuse na 7.5. Okay? So yung chinik natin mga kuys, yan. Check natin. Gamit tayong multitester. So, yon, check natin yung kanyang voltage, no? So, dito mga kuys, check natin. Ang lumalabas na voltahe nga is 3. Ayun na, ito, pakita mo to. Ayan na. So, ang lumalabas na voltahe is kanyang, ayan, 2.9 lang volts, so 3 volts lang. So, sobrang baba niyan mga kuys. Hindi siya makakapag-trigger ng receiver at ang mangyayari, mawawala ng supply yung panel kahit naka-off. Dapat yan, may supply pa rin yan kahit naka-off, no, para doon sa orasan. Kumbaga sa computer, mayroon siyang CMOS battery na gumagana kahit naka-off yung kanyang susian. So dito makikita natin mga kuys, 3 volts lang yung lumalabas. Ayan, 3.8. Ayan, sabihin natin 3.8. So, pero pag kinik natin dito sa kanyang 7 para backup na na fuse, no, check tayo rin sa ilalim. Ang lumalabas ay wait lang, 12 volts. Ayan diba? So, na-pin out natin yung kanyang, ito pa sa inyo mga kuys. Yung diagram, based tayo sa diagram ha. So, dito tayo magsisimula sa, okay, 7.5. Saan na ba? Makikita nyo ba? Ayan, 7.5 na wire. Nagaling fuse, na backup. So, chinik natin, papunta siya ng receiver o smart control. Kaya nung una hindi siya nag-trigger kahit naka-on na yung kanyang remote. No, hindi siya nag-trigger dahil gawa ng yung kanyang supply is napakababa na at yung kung didiretsoy natin tong wire na to, papunta siya ng mga kuys. Papunta na siya ng headlight. Okay? Ayan So kaya hindi umiilaw yung kanyang signal light doon sa headlight dahil mababa na yung voltahe na nilalabas na itong red wire na yan. Okay? Tapos papunta rin yan dito mga kuy sa yan. Ito na yan yung backup. Yan. Ayan kita nyo. Ito na yung sa panel. So, ang nangyayari sa panel,
Kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung oras, nawawalan sa ng supply pag nag-off. So, nung tinester natin, ang lumabas dyan mga kuys is 3 volt na lang. So, nakita natin yung kanyang wiring or yung kanyang supply nung papuntang panel, light pati ng smart control, corroded na or yung kanyang nag-uumido. Kaya yung binabato niyang voltahe is 3 volts na lang. So, ang gagawin natin, kaysa magpalit tayo ng buong harness, mag-bypass na lang tayo mga kuys. Diba? So, yung ginawa natin dito, hindi tayo nagkamali at proper pa rin yung sinunod natin na diagram. Hindi tayo basta-basta yung jumper ng jumper, na puputok tayo ng fuse. So, mahirap kasi dito mag-jumper sa mga pagdating sa mga FI. Gawa ng ito, ang mga trigger na nito mga kuys is negative na. Hindi na siya yung katulad ng mga karburador, positive trigger. Ito, puro negative trigger. So, magkamali ka lang ng jumper or ng bypass, yung negative na supply mo ng positive, automatic puputok yung kanyang ECU or yung kanyang fuse. So yun, sana mga kuys may natutunan kayo sa simpleng troubleshooting netong Honda Click 160 na hindi umiilaw yung winker at nagsisira yung panel sa oras tapos hindi umaandar. So yun lang, alam niyo na, walang iba. Tennis lang, saka lang.